Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Inalis na umano ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na statement ni VP Sara, sinabi nito na si PNP Chief Police General Romel Marbil ang nag-issue ng kautusan kahapon July 22. Ayon kay VP Sara, hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin. Magpapatuloy raw ang paghahatid ng OVP ng serbisyo, lalong-lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Sa kabila ng pagbabawas ng security kay VP Sara, umaasa raw siyang makakatulong ito para mabawasan ang hinaing ng mga tao, kaugnay sa anyay paglaganap ng droga sa bansa, gayon din ang mga nabibiktima umano ng kriminalidad. Inakusahan ng political harassment ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil sa ginawang pagbawi sa mga pulis na bahagi ng kanyang security detail. Sa isang open letter sa social media, sinabi ni VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal na niyang security escorts at nagbantay rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Ayon kay VP Duterte, ipinatupad ang pull-out ng magbiting siya bilang Education Secretary nang ihambing niya ang SONA sa isang catastrophic event at paglabas ng video ng umano'y paggamit ni Pangulong Marcos Jr. ng iligal na droga. Pinabulaanan din ni VP Sara ang payag ni General Marbil na nagpadala muna ng request ng PNP bago binawi ang police personnel. Tila kontra din niya ang payag ni Marbil na wala namang threat o banta kay VP Sara dahil nag-iwan pa ito ng 45 PNP personnel na siya mismo ang pumili. Inihalimbawa pa ni VP Sara ang paglabas ng video kung saan makikita siya at ang kanyang pamilya sa NAIA na umalis lang bansa kamakailan. Inihayag rin ni VP Sara na may mga pulis umano naglibot sa kanilang lugar para mag-casing at inaalam pa kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Una nang sinabi ni PNP Chief Marbil na binawasan nila ang unnecessary deployment ng mga pulis sa low-threat individuals para madagdagan ang puwersa ng pulisya lalo na sa National Capital Region. Iginiit naman ni VP Sara na walang epekto sa kanyang trabaho ang pagbawas sa kanyang security team. May problema lang umano siya sa anya ay pagsisinungaling ni PNP Chief Marbil tungkol sa dahilan ng relief order at tila palagi ang pagbanggit ni Marbil sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Sa uli, sinabi ni VP Sara na ibabalik niya sa PNP ang 45 pulis na natitira pa sa kanyang security detail upang makatulong sa paglaban kontra droga at krimen. Samantala, tumanggi namang magbigay ng reaksyon si PNP Chief sa open letter ni VP Duterte. Sir, totoo ba sir nagbigay ng request kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request? Sir, any comment lang po? Any comment lang sir? Dumalo sa General Marbil sa pagdinig sa kamera hinggil sa umano'y extrajudicial killing sa anti-drug war ng Duterte administration ngunit hindi ito nagpaunlak ng panayam sa media. Inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang anyay kasinungalingan ni PNP Chief Romel Marbil kaugnay sa binawing security detail ng bise. Kasunod yan, nanawagan ng mga kaalyadong senador ni VP Sara sa mga gustong mag-volunteer para protektahan ang pangalawang Pangulo. Walang prenong binanata ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Marbil kasunod yan ng pagbawi sa 75 police security personnel ng bise na inilipat sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Una nang sinabi ni VP Sara na okay lang naman daw yan pero may inilabas na open letter si VP Sara sa social media laban kay PNP Chief Marbil. Muli niyang binigyang diin na hindi apektado ang kanyang trabaho bilang ikalawang Pangulo kahit pa binawasan ang kanyang security detail. Yun nga lang, hindi raw nagustuhan ni VP Sara ang mga aniyay kasinungalingan ni Marbil sa mga interview na napapanood ng taong bayan.
Unang punto ng bise, sadyang ginawa raw ang Vice Presidential Protection Division para hindi pakialaman ng mga gaya ng PNP Chief, ang security ni VP Sara at ng mga susunod pang Vice President ng bansa. Pinabulaanan din ng bise ang sinabi ni Marbil na nag-request sila sa Office of the Vice President sa pag-pull out ng 75 police personnel. Giit ni VP Sara, walang nangyaring request. Sinabihan na lang daw sila na kukunin na ang mga naturang tauhan ng PNP. Hindi na raw pumalag ang kampo ni Vice President Duterte. Dagdag pa ng bise, hindi rin totoo ang sinabi ni PNP Chief na walang banta sa kanyang buhay kaya binawasan ang kanyang security detail. Aniya, meron ngang malisyosong naglabas ng video niya habang nasa NAIA. Nakuhanan din daw dito ang kanyang asawa at mga menor de edad na anak na malaking banta raw sa kanilang seguridad. Kamakailan din daw nang bumisita ang ilang operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para mag-surveillance. Pilit daw nilang inaalam kung saan ang bahay na inuupahan ni VP Sara, ang bahay kung saan din daw nakatira ang kanyang mga anak. Mabuti na lang daw napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association ang mga pulis. At kung totoo raw na walang nakikitang banta si Marbil laban sa kanya, bakit daw nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP sa kanyang security detail na si Marbil pa raw ang pumili? Ang gusto lang daw ni VP Sara ay tigilan na ni Marbil ang pagbanggit sa kanya sa mga interview. Sinubukan ng News 5 na makuha ang pahayag ni PNP Chief Marbil nang dumalo siya kanina sa pagdinig sa kamera, pero hindi lang ang kanyang tugon sa mga sinabi ng pangalawang pangulo. Nakahanap naman ng kakampi si VP Sara kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nanawagan siya sa mga retiradong pulis at sundalo kung sino raw ang mga gustong mag-volunteer na security detail ng pangalawang pangulo. Tingin daw ng senador may nag-utos kay Marbil na bawasan ng security detail ang bise. Alam mo naman si Chief PNP, hindi naman yan siya mag-decision ng gano'n, no? Kung na-instruction galing sa taas. Hindi naman basta-basta ang Chief PNP ka, tapos tanggalan mo ng security yung number 2 na official ng Pilipinas. Nang tanungin ng News 5 kung sino ang tinutukoy ni De La Rosa na nag-utos kay Marbil, ang sagot lang niya, To whoever is above him, either above him or somebody that is controlling him. That could be the most possible situation. tulad ni Senator Bato, nanawagan din si Senator Robin Padilla sa mga gustong maging bahagi ng security detail ni VP Sara. Partikular na raw yung mga dating rebelde na voluntaryong sumuko at gusto nang magbago. Kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.